Boker Tov, Blikulam. Good morning everyone. Bruhim Habaim, welcome to the message for today entitled My Grace is Sufficient for You, from Bible Verse to Reality. Yun po ang ating pag-usapan. My grace is sufficient for you, from Bible Verse to Reality. Ang karamihan po sa mga tao ay hindi po sila naniniwala na ang salita sa Bible ay salita ito ng Panginoon at ito ay puno ng katotohanan at ito po ay magmamanifest din sa ating buhay. Kaya ang ating pag-uusapan ngayon ay babatay natin sa isang verse na natatagpuan sa 2 Corinthians chapter 12 verse 8. My grace is sufficient for you. It was addressed to Paul, but it could also be addressed to us by the Lord Jesus Christ. So yun po ang ating pag-uusapan. 2 Corinthians chapter 12, 1 to 10. My grace is sufficient for you, from Bible verse to reality. So, salamat muli sa mga taong maglalagin at nakalagin na. But habang inaantay natin ang karamihan na makapasok sa ating FB Live message, let me take again this opportunity to present to you the gospel of our salvation, because it is the center topic of the Bible. At the same time, yun talaga ang good news or magandang balita, no? It is about Jesus Christ. What is the gospel, no? Ang gospel po ay magandang balita, euangelion. Euangelion, from the word euangelion, eu means good and angelion means message. Kaya nga good message from our God, na nagbigay siya ng substitutionary atonement through our Lord Jesus Christ. Bakit po pinadala niya si Jesus Christ? Kasi hindi na kaya ng mga tao na iligtas ang kanilang sarili. Kaya nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting or eternal life. Ang pinaka-premise po dito, bakit pinadala si Jesus Christ? Kasi tayong lahat po na tao ay makasalanan, hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian or glory of God. For all have sinned and fall short of the glory of God, because God is so holy, 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 holy. Sabi ni Isaiah sa chapter 6 ng kanyang sulat, God is holy, holy, holy. Tayo po ay sinners. So, hindi mag-abot, no? Hindi mag-abot ang God sa pamamagitan ng ating kakayahan ng mga tao. Kaya nga buwaba ang God sa atin upang tayo po ay ligtas, at ito po ay sa pamamagitan ni Jesus Christ na siya yung gumawa ng ating salvation through His work, through His passive obedience like dying in the cross, ang passive obedience, and active obedience on fulfilling all the laws. And He is also fully God and holy man. So, ano po ang mangyayari kung hindi tayo ma-reconcile sa God? We will spend eternity in hell. And while we are living in earth, nagpe-pilgrims tayo dito, nagagapos tayo sa ating mga kasalanan. We cannot do any good works na satisfactory po or glorifying God. Pwede mag-glorify sa mga tao, but not glorifying God if Jesus is not in us. How can we appropriate the work and ang mga ginawa ni Jesus Christ? By our faith, no? By our faith. Sabi nga sa Ephesians 2:8 and 9, for by grace you have been saved through faith. Yan, by faith. So, yan po, at kung tayo po ay naniniwala talaga na ang salvation sa atin ay hindi lamang sa penalty of sin, pati sa pagkagapos sa atin ng ating kasalanan, we believe that we are already saved and we are changed. A new creation na tayo. Ang ating old nature na corrupted ay nabago na. Although we're still in the unglorified body, pero ang ating soul ay nabago na. So we should repent from our sins and obey the Lord Jesus Christ sa kanyang mga inutos, no? So yun po ang gospel. Palagi nating pinipresent yan kasi that is the most important message
Ang pinakatanong talaga, how can we be reconciled with the Holy God? And the answer is Jesus Christ. Sa umagang po ito ay ating pong pag-uusapan ang isang verse dito na nakasulat dito, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. So ang aking title po sa mensahe sa umaga ito, my grace is sufficient for you who believe on the Lord Jesus Christ, for you who believe in the Lord Jesus Christ, from Bible verse to reality. Bakit po from Bible verse to reality? Kasi dapat ma-manifest sa ating mga puso na talagang tayo naniniwala that the grace of God is sufficient for us believers, no? From Bible verse, not only reading the Bible verse, but talagang papasok sa ating kaluluwa, sa ating puso't isipan, that the grace is really sufficient for us. So, hindi po. Okay. Let us begin, mga kapatid. Boker Tov Likolam. Good morning, everyone. Welcome to the message for today entitled, My grace is sufficient for you, from Bible verse to reality. The verses are found in 2 Corinthians chapter 12, verse 1 to 10. At babasahin ko po ito at i-explain po natin ang mga talata dito. At the same time, i-focus natin sa isang verse na magbibigay sa atin ng gabay upang matransform po tayo. Ang ating binabasa ay really will be transformed to reality. So, buksan niyo po ang inyong mga Bible. Kung mayroon kayong mga Bible dyan na printed or mga nasa gadgets, buksan niyo po sa 2 Corinthians chapter 12 at babasahin po natin ang 1 to 10. Ang 2 Corinthians po ay epistle po yan ni Paul to the Corinthian church. Sige po, ito po ang nakasulat dito sa akin sa New King James Version. 2 Corinthians chapter 12. It is doubtless not profitable for me to boast. I will come to visions and revelations of the Lord. I know a man in Christ who 14 years ago, whether in the body I do not know, or whether out of the body I do not know, God knows. Such one was caught up to the third heaven, and I know such a man, whether in the body I do not know, God knows. How he was caught up into paradise and heard inexpressible words which is not lawful for a man to utter. Of such a one I will boast. Yet of myself I will not boast except in my infirmities. For though I might desire to boast, I will not be a fool, for I will speak the truth, but I refrain lest anyone should think of me above what he sees me, or what he sees to be, or hears from me. Verse 7, the thorn in the flesh. Verse 7. And lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelations, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I exalted above measure. Concerning these things, I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. And he said to me, My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecution, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, I am strong. Salamat muli sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Tayo ay manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, alam po namin, Lord, na ang iyong mga salita sa Biblia ay galing sa iyo at totoo po ito, Lord. At ito, Lord, ay magmamanifest sa aming mga buhay kung kami po, Lord, ay talagang maniniwala at magkaroon ng faith sa iyo, Lord.
Salamat din po Lord sa iyong bugtong na anak na si Jesus na pinadala mo dito Lord upang maipahayag po Lord ang iyong mensahe sa amin at makita po Lord ang iyong kalawatian. Git sa lahat, siya po ang gumawa ng aming kaligtasan upang kami Lord ay mapalayo sa kasalanan at hindi mapapahamak doon sa apoy ng dagat ng apoy Lord. I-bless mo Lord ang aking pagsasalita. Ibigyan mo ako ng wisdom upang maintindihan talaga ng mga tao ang mga mensahe po sa amin sa umagang ito. Hindi po ako, kundi ang banal na Espiritu po Lord ang magagabay sa bawat isa na makikinig. Buksan Lord ang aming puso't isipan upang maintindihan ito. Salamat mo Lord sa lahat at dalangin namin to sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Magandang umaga muli sa bawat isa. Tayo ay muling nagpapasalamat na tayo po ay nakarinig ng mga salita ng Diyos. At alam po namin na although hindi na kailangang i-explain ang mga salita ng Diyos kasi kung ang banal na Espiritu po talaga ang nagbubukas ng iyong puso't isipan, ito po talaga ay maiintindihan natin sa pamagitan ng ating pananampalataya at the same time kung paano po ito ipapahayag ng banal na Espiritu sa atin. Ngunit tayo din po ay magpapasalamat sa Panginoon na pwede nating isa-isahin ang mga verses at bibigyan natin ng konteksto. Kasi minsan sa mga bago ay hindi pa nila nalalaman kung ano mga konteksto nito. Katulad nitong ating binasa na ito ay sulat ni Pablo na isang apostol ni Jesus Christ sa mga taga-Korinto na kanyang simbahan. So sa umagang po to ay bibigyan natin ng tatlong part ang ating pag-uusapan. Unang-una po ay babasahin natin ang verse at i-explain natin ano ba yung konteksto. Ano yung macro perspective nitong sulat ni Pablo at bakit nasabi ni Jesus Christ kay Pablo na my grace is sufficient for you for my strength is made perfect in weakness. At bakit ito ay bakit ito ang sinagot ni Jesus Christ sa isang kahilingan ni Pablo, no? Ang pangalawa po ay kailangan natin i-zoom doon sa isang text kasi yun po ang pinaka-verse na ating bibigyan ng pansin. I-zoom natin doon sa text na verse 8, no? Kasi doon po na ilalagay natin na itong verse na to ay magmamanifest o talagang papasok sa ating puso't isipan upang maintindihan ito. At number 3, talagang bibigyan natin ng practical side. Kung ano ba talaga ang gusto ng ipadating ng Panginoon sa atin, na talaga ba tayong magre-rely sa ating buhay, sa Kanya, hindi lamang sa ating eternal life, pati dito sa temporal life. So unang-una po ay titingnan natin ang verses na sinulat ni Pablo. Dito po ay mayroon pong dalawang sulat si Pablo sa mga taga-Corinthian church. No? Ito pong Corinthian church ay in-establish dito ni Paul sa kanyang missionary journey during his second missionary journey at doon din sa third, no? At siya po ay nagtayo ng mga simbahan or mga simbahan doon sa lugar ng Corinthians, no? Ang Corinthians po ay napaka-busy na city ito at marami pong mga matatalino dito, ngunit nagpahayag si Paul ng kanyang mga salita at dito po ay nakikita natin na ang Corinthian church ay maraming problema, no? Maraming problema because sila po ay galing talaga sa isang pagan na pananampalataya kasi maraming church po na marami pong mga templo din po doon na pam-Roman God and the same time mayroon din po mga Greek God, no? Kasi alam po natin ang Roman Empire ay na-invade po yan at na influence ng Greek at the same time yung mga Romans na marami silang God. At isa dito ay mayroon pong mga nagsisira din po ng mga church. Ibig sabihin nagsumisira, parang tinuturuan ng ibang doktrina ang taga-church at nagsasabi nga si Paul na hindi dapat ako magmamamayabang kasi itong mga super apostle ang tawag ni Paul doon, although false prophet sila or false apostle, nag-claim sila na mas matalino sila kay Paul, no? So si Paul po, simula ng 11, sinabi niya, dapat nga hindi ako magmamayabang. Pero hindi ko naman pinagmamayabang ito na ganito, pero parang nandun na si Paul na parang
gusto na niya magyabang, no? Kasi unang-una, sabi niya, hindi naman ako humingi ng tulong sa inyo. I rob other churches. Rob, ibig sabihin, kumuha ako ng pera sa iba. Hindi naman ako nagpapahirap sa inyo. Tapos, the same time, sabi na, ako naman ay, ang aking credentials naman ay sobra-sobra naman compared doon sa mga sinasabing false apostles. Yan, ayan. Parang ganun yan. Kaya nga sabi nito, are they Hebrews? Referring ito sa mga false apostle sa 11:22, are they Hebrews? So I am. I am the Israelite, so I am. Are they Israelites? So am I. Are they the seed of Abraham? So am I. Are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more in labors, more abundant in stripes, among measures, in prisons, more frequent, in deaths, often. Parang ganun. Binanggit na yung siya'y napalo, siya'y nakulong, siya'y na-shipwreck, etc., etc. Ang point ni Paul dito, supposed to be, hindi ako magmamayabang. No? Supposed to be, hindi ko magmamayabang. Sabi, if I must boast, I will boast in the things which concern my infirmity. So parang nagmild din si Paul, sabi na ang aking ipinagmayabang ay tungkol sa mga infirmities, so mga kahinaan ko, no? So dito na pinapakita ni Paul, although ayaw ni Paul dito, siguro sinadya din talaga ng God, na mapapakita na si Paul po ay full of grace yan. Full of grace compared to other apostles. Na siya talagang binigyan ng grasya ng Panginoon, binigyan siya ng knowledge. No? Sabi nga niya, although hindi ako masyadong magaling sa pagsasalita, pero sa knowledge, punong-puno ako. No? Parang ganon. So siguro, pinakita din ng God na si Paul pa ay binigyan na ng grace talaga na knowledgeable. Kasi kinakausap naman si Paul ni Jesus Christ doon sa Arabia, na matatagpuan yung verse na yan sa Galatia. Kinausap siya sa Arabia ng 3 years. At the same time, meron pa siyang OJT for 14 years na umikot-ikot siya. So sabi niya dito na it is doubtless not profitable for me to boast. Sa verse 1 ito ng ating minasa. I will come to visions and revelations. So parang pinakita ni Paul na when it comes to visions and revelations, mayroon din ako, pero parang ginawa ni Paul dito na third person rather than first person. Sabi na, I know a man in Christ who 14 years ago, whether in the body or I do not know, whether on the body I do not know, God knows. So sabi na si Paul na, I know a man in Christ 14 years ago, no? Na hindi ko alam kung ito ay aking panaginip or talagang totoo ito, no? Kasi minsan siguro ang revelations ng God, minsan siguro hindi makuha masyado ni Paul kung talagang dinala ba talaga itong tao na to doon sa heaven or panaginip ko lang. Kasi ang God po ay nagre-reveal sa kanya probably, no? Sometimes sa panaginip. Kasi bakit ko sinabing probably? Kasi mayroon din mga panaginip din si Paul, no? Hindi lang probably, mayroon din mga panaginip si Paul. Mayroon din totoo talaga, sabi na, whether in the body I do not know, or whether out of the body I do not know, God knows. Such one was caught up in the third heaven. Meaning itong third heaven na to sa, kasi, Shamayim itong sa, sa Greek, Shamayim means heaven or sky. Kaya ang kanilang tawag sa sky, Shamayim din yan. Shamayim. Kaya nga sa first Genesis, Bereshit bara Elohim, ang ibig sabihin nun, in the beginning, God created Hashamayim et Haaretz. Shamayim parang plural kasi meron silang iba't ibang mga heaven. So ang third heaven sa ito yung parang may God na ito, no? Sabi na, and I know such a man, whether in the body or out of the body, I do not know, God knows. How he was caught up into paradise and heard inexpressible words which is not lawful for a man to utter. So sabi niya, mayroon akong alam na isang tao, whether in the body, physically talagang dinala doon, or vision lang, ganun ang ibig sabihin nito. I do not know, God knows. How he was caught up into paradise, yun ng heaven nila, third heaven, paradise yan. No? Kasi yung sky lang na yan ay first heaven yan eh, yung lumilipad ng yung mga ibon, Shamayim, no? In which is not lawful for a man to utter. Sabi niya, nakarinig ako ng mga salita na
parang hindi na nga tama na sasabihin ko. No. Makikita natin dito na mayroon pong parang makakuha tayo doctrine dito na pag nakapunta ka sa heaven, no, kasi parang it's unlawful for you to speak of what you heard in heaven. Kaya nga sabi ni Paul, hindi ko na ito ipagmamayabang, no? Of such a one I will boast, yet of myself I will not boast except in infirmities. Ang point ni Paul dito, siya ay nakapunta sa langit. No? Nakapunta siya sa langit at nakita niya ang langit talaga. Pero hindi niya ipagmamayabang yan kasi sabi niya it is unlawful na sasabihin ko yung mga mga nakita ko doon. Unlike sa atin ngayon, mayroon nagki-claim sa atin na Son of God na siya daw ay kinausap ni Paul at niyakap pa raw si Paul, parang ganon. Na si Paul daw ay matanda, so parang nagmamayabang. Mayroon din akong isang nakitang hindi ko nga alam kung bakit inalaw ng isang radio station na isang bata. Siya daw ay nakapunta doon sa heaven at pinakilala daw sa kanya kasi si Jesus Christ ang kanyang pagka-explain. Tour guide niya si Jesus Christ. Pinakilala sa kanya ang great king daw si David. Sabi ko, bakit naging great king si David? Hindi ang great king si Jesus Christ. So sa kanyang doktrina pa lang, sa kanyang pagsasalita, nagiging tour guide niya si Jesus Christ. At the same time, pinakilala daw niya this is the great King David. At starstruck daw siya sa kapugihan ni David. So parang in the first place pa lang sa kanyang salita ay hindi nakapanipaniwala na siya ay nakapunta talaga sa heaven kasi doctrine pa lang mali na. At the same time, hindi dapat sabihin. Kaya nga ito, dapat natin tingnan ito na kung mayroon kayong nakirinig na tao na nakakita ng vision at siya ay pinunta doon sa langit, mag-isip-isip tayo na hindi po totoo yan kasi sabi ni Paul dito, he was caught up into paradise, meaning the heaven, and heard inexpressible words which is not lawful for a man to utter. Of such a one I will boast, yet of myself I will not boast except in my infirmities. For though I might desire to boast, I will not be a fool, for I will speak the truth, but I refrain, lest anyone should think of me above what he sees me to be, or hears from me. So, bilang din ito, reminder sa atin, na mga ministers or something na nagsasalita, hindi tayo pwedeng magmamayabang. Ang ating ipiproclaim lamang ang truth rather than ourselves. At kung titingnan natin ang credentials ni Paul, kung siya ay nakipag-debate sa iba, walang masasabi yung mga iba. Kasi pwedeng sabihin, ikaw ba nakausap mo ang God? Si Paul nakausap niya, I think 3 or 4 times. At napunta pa siya sa heaven. So, siguro may ka-debate siguro si Paul. Ay tatahimik na yon kasi si Paul nga ay nakakausap niya ang God. At the same time, nakapunta doon siya sa heaven. Pero hindi niya pinagmamayabang yan. Sabi na, I will speak the truth, but I refrain, lest anyone should think of me above what he sees to be or hears from me. So, inalaw ng God na, although hindi dapat magmamayabang si Paul, pero isinulat ng God yan para makuha natin ang mga perspective kung bakit ganito. Ngayon, ito na ngayon ang sabi ni Paul, the thorn in the flesh, no? Sabi nito sa 7, and lest I should be exalted above measure by the abundance of revelation. Sa verse pa lang yan ay marami na tayong makukuha. Baka ako'y baka ako ay magmamayabang kasi because of the abundance of revelation. So, alam po natin, si Paul po ay marami pong revelation sa kanya. In fact, si Paul nga ang ginamit ng mga mystery nga. Ibig sabihin ng mystery ng Bible, hindi na-reveal sa Old Testament, pero ito ay nare-reveal sa New Testament. Yun ang pag nakakita ka ng mystery, no? Sabi nga, yung parang caught up, mystery yan. Jesus Christ is in you, mystery yan. Si Paul ang nagsulat noon. Hindi yan nare-reveal sa mga Old Testament text, no? Hindi yan nasusulat, pero si Paul ang ginamit. Kaya nga sabi ni Paul, and lest I should be exalted above measure by the abundance of revelation, a thorn in the flesh was given to me,
a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure. Sabi niya. Dahil siguro, hindi lang, sabi ni Paul, dahil sa dami ko ng revelations, para hindi ako masyadong magmamayabang, pinadala ako ng Panginoon ng turn of the flesh, no? Parang a messenger of Satan to buffet or parang saktan, no? Parang saktan talaga ang Tagalog nito eh. Parang saktan. So, hindi na natin i-debate ito kung ano yung turn of the flesh, kung ito ba talaga ay tao, ito ba ay karamdaman. Sa atin, i-generic na lang natin na ito yung parang pumipigil kay Paul upang hindi siya magmamayabang. Kasi napakadami niyang revelations. In fact, si Paul nga ang mayroon siyang 13 epistles. Out of the 27 books of the New Testament, 13 of them are written by Paul. So parang almost half of the New Testament are written by Paul, no? In fact, marami nagke-claim na pati yung Hebrews ay sinulat. So pag sinagdag mo yung Hebrews na book of Hebrews, lampas ng kalahati ang sinulat ni Paul. So ang point dito sa text na to ay para hindi ako masyadong magmayabang kasi napakadami kong revelations eh. Siyempre si Paul nasa ano pa siya eh. Nasa flesh pa siya eh. So, nandun pa yung pride of life sa kanya, no? Pride of life kasi hindi pa talaga totally siya na sanctified talaga, na fully sanctified talaga, na out of the presence of sin talaga. Kasi although he is sanctified, inilipat na siya at ang kanyang soul and spirit ay okay na, pero nandun pa siya sa body of flesh. So, pwede pa siyang magmayabang. Pero ito yung ginawa ng God sa kanya. So, anong ginawa ni Paul nung pinadala siya ng messenger o turn of the flesh? Ganito po, very critical ito. Verse 8, ito na yung ating natin dito. Si-center na natin, zoom in na natin sa verse 8. Sabi nito, concerning this thing, I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. Verse 9. Verse 9 pala ang natin, pero simulan sa 8 yun eh. 9 and 8 and 9. And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. For my strength is made perfect in weakness. Una-una, sabi niya, concerning this turn of the flesh na pinadala sa akin ng Panginoon para hindi ako magmamayabang, pinapanalangin ko ito 3 times. So, specific si Paul, 3 times siya nanalangin. Tayo, ilang beses ba tayo nanalangin kung gusto talaga natin? No? Siguro, marami, yung iba, isa lang, ayaw na. Pero si Paul, specific dito 3 times. Kanino siya nananalangin? Kanino siya nananalangin? Ito ay nananalangin siya to the Lord, to Jesus Christ. To Jesus Christ. Hindi ito sa God the Father. Kasi nga dito nga sa dulo, therefore most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So, my grace and my strength is made perfect. So, this is the power of Christ. So, sa mga nagtatanong po kung pwede ba tayong manalangin kay Jesus Christ, sabi dito sa Bible, si Paul nanalangin kay Jesus Christ. Pero sa ating routine or sa ating format, ang pinakaano talaga doon ay we ask to the God the Father through the name of Jesus Christ at yung influence ng Holy Spirit. Pero dito po ay si Paul talaga nananalangin talaga kay Jesus Christ. So, hindi po mali na tayo po ay mananalangin kay Jesus Christ kasi dito specific si Paul. Concerning these things, I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. So, anong ni Paul? Siguro, binanalangin niya, Jesus Christ. Kausap naman niya si Jesus Christ. Pwede mo bang tanggalin ito? Yan, pwede mo bang tanggalin itong turn of the flesh? Kasi nahirapan na ako dito kasi ang buffet talaga ay parang talaga ito, parang pinukpok pa. Ang pagka-literal nga talaga dito ay parang pinikpikan, hindi lang pinikpikan, yung parang may thrust talaga ng sharp edge na palagi kang pinupukpok na gano'n. Hindi lang maliit na sugat daw dito yan sa parang nasaludsod, hindi daw ganun yan. Pag buffet talaga, parang sinasaksak ka ng sharp thing, no? Continuously, parang ganun, no? Para hindi ako magmamayabang, no? So, he asked Jesus Christ
Ano ang sagot ni Jesus Christ? Ang sagot ni Jesus Christ, ganito. My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. So, unang-una po, nanalangin siya 3 times, natatanggalin yung turn of the flesh. Saan siya nanalangin? Kay Jesus Christ. No? Kay Jesus Christ. Ang sagot ni Jesus Christ, ang grace ko is sufficient. So, napakagandang itong verse na to. My grace is sufficient for you. Ano ba talaga yung grace na yan? Ang grace na yan ay napakamalalim yan kung talagang intindihin natin ang tunay na kahulugan ng grace. Ang tunay na kahulugan ng grace, hindi lamang ito spiritual side, na tayo po ay inigligtas sa atin kasalanan, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not by works, so that nobody could boast. So, tingnan natin sa eternal side, ang grace of God ay sobra-sobra yan. Sobra-sobra yan. The grace of God is sobra-sobra. Para kang kung nagda-doubt ka na kulang yung grace of God, para kang isang isda daw na parang uminom ka sa dagat, sa Atlantic or sa Pacific Ocean ng tubig at iniisip mo, sufficient ba kaya itong tubig na inumin ko? Baka maubos ito. Ganon daw ka, laki talaga itong grace talaga eh. Ang sabi nga sa Ephesians, parang unsearchable grace. No? Unsearchable, ibig sabihin, hindi mo mahanap. Kundi, pag nahanap mo na, mayroon pa. Parang ganon ang ibig sabihin ng sa Ephesians na nabanggit ko na yan dati na parang pag nahanap mo pa, mayroon pa. So kung sa buhay natin ay may nahanap na tayong grace ng Panginoon na naibigay sa atin, mayroon pa, hindi talaga nauubos yan. Yan ang ibig sabihin ng my grace is sufficient for you. No? For my strength is made perfect in weakness. So sabi ni Jesus Christ, ang aking grace ay sufficient na sa inyo at ang aking lakas ay magiging perfect in weakness. Very parang paradox ito na parang paano nagiging strength mo ay magiging perfect in weakness. Ang point dito ay mapapakita ko ang aking grace, mapapakita ko ang aking power kung ikaw ay weak or nasa mababang kalagayan na hindi ka nagde-depend sa iyong sarili, no? Kaya nga parang naisip-isip ko, dati sabi ko, paano ba talaga maligtas ang tao? No? Parang naghanap ako ng analogy. The first place sabi ko, parang drowning yung tao. Drowning yung tao, kailangan mong, kasi nagpumapalag yung tao eh. Kung sa mga rescuer kasi sa drowning na tao, minsan sinusuntok nila yung tao para hindi umaalpas kasi kung nahirapan sila kung ang tao ay parang nagsa-struggle, no, nagtatry. So minsan parang hindi ko alam kung susuntokin nila or something para hindi makapalag yung tao para madali nilang i-rescue sa pagka-drowning. So parang sabi ko parang siguro ganito rin ang point ng God sa atin na parang give up na, huwag ka na mag-struggle kasi gusto mong i-save yung sarili mo. Ako na nga ang magsisave sa iyo. Parang gano'n. At the same time, kung ikaw ay parang nanonood lamang kung paano iniligtas yung tao, siguro sabihin mo na lang sa tao, ano ang sisigaw mo doon sa tao? Kunyari, tayo ngayon ay nanonood sa pagliligtas na isang parang lifeguard doon sa isang tao. Tapos nakikita mo yung mga tao, pumapalag sila at naggaganon-ganon sila. Siguro ang isisigaw natin, huwag ka nang gumalaw. Let the lifesaver rescue you or save you. Siguro ganon din ang ating sasabihin. Para naghanap ako ng analogy na kailangan mong sabihin na huwag kang gumalaw. Pabayaan mong God na iligtas ka. No? Pero ang tao, galaw ng galaw. No? Galaw ng galaw. Kaya nga sabi ni Jesus Christ dito, for my strength is made perfect in weakness. So, mapapalabas talaga ang strength and power ni Jesus Christ sa ating mga buhay kung tayo po ay
hindi gagalaw o hindi magre-rely sa ating power, kasi kung magre-rely tayo sa ating power ay parang hindi magiging perfect yung parang strength ni Jesus Christ sa atin, kasi mahaluan ng ng ating strength. Kaya nga isang example ka pa doon na parang mayroong isang baso ng righteousness of Jesus Christ. Ganun. Isang baso ng righteousness of Jesus Christ. Malinis na yung righteousness ni Jesus Christ. But because our intention is so good sa ating pananaw, gusto nating dagdagan ng righteousness natin. Para tayo ay sabihin natin, sobra naman yan, wala tayong idadagdag sa ating salvation. Yun nga ang sabi ni Jesus Christ na for my strength is made perfect in my weakness. Na huwag mong dagdagan ng righteousness mo. Imaginein mo sa atin siguro, pag dinagdagan natin ng water yan, natutuwa tayo. Pero sa sight ng God, imaginein mo yung perfect righteousness na pinarform ni Jesus Christ. Tapos nilagyan mo ng parang, ayaw ko, masama mang pakinggan ito, parang filthy rags. No? Parang filthy rags kasi sa kanila yung parang rag ng mga babae yun menstruation rag yun parang nilagyan mo ng filthy rags. Tapos akala mo natutuwa ang God kasi dinagdagan mo ng iyong righteousness. Which is ko sa ating pananaw, parang bakit magagalit ang God if I add righteousness to the righteousness of Jesus Christ? Hindi natin alam ang perspective ng God, kasi ang perspective ng God, madumi nga yung righteousness nyo. And only the righteousness of Jesus Christ is acceptable to my standard. Kaya nga si Jesus Christ lang ang inyong kaligtasan. Huwag mo nang dagdagan ng righteousness mo. Later on, saka ka magtrabaho sa atin, pero that is not part of your salvation. So dito po ay pinapakita dito na parang nauna, ano yung grace? Ang grace ay napakalawak, hindi lamang sa ating salvation, kundi sa ating temporal lives dito, na parang ang ating title dito ay My Grace is Sufficient for Us, from Bible verse to reality. Marami pong parang siyempre tao lang tayo din na parang nagda-doubt talaga tayo sa parang kakayahan ni Jesus Christ na ipoprovide yung ating mga pangailangan. Parang nagda-doubt talaga tayo. So parang ang sabi ni Jesus Christ na I will provide, do not, sabi nga sa Hebrews 13:5, 13 something, Hebrews 13 sabi na to, Hebrews something. Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have, for he himself had said, I will never leave you nor forsake you. So we may say boldly, the Lord is my helper, I will not fear what man can do to me. So, pag sinabi ni Jesus Christ na kontento na tayo, and I will not leave you nor forsake you. So, maganda rin basahin natin itong Romans 8, kasi sabi nito sa Romans 8 talaga, sa bandang dulo ng Romans 8. 28, ano? And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Parang mali nga itong grammar dito, pero sa akin correct ito And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Kasi sabi, kung sa English kasi dito, who are called according to His purpose. Pero bakit may the doon? Ang the kasi meaning niya sa English ay specific group of people. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He predestined, this He also called. Whom He called, this He also justified. And whom He justified, this He also glorified. So, marami po sa atin naniniwala na hindi efficient and effective ang salvation ni Jesus Christ. Kasi parang hindi tayo naniniwala na we will be preserved by God until the end. No, yun pa ang parang, kasi minsan nagko-comment ako doon sa mga debate na parang wala ka na bang dagdag sa iyong kaligtasan? Parang ang tamad daw natin mga Kristiyano, mga tamad.
Kasi wala tayong idadagdag sa ating mga salvation. Sabi ko, God is so efficient that He will not need us to be saved. Ang ating contribution dyan ay ang ating kasalanan lamang. So, parang ang ano doon, we are insulting God if we will not believe that He can sustain us to the end. He can preserve us to the end. Kasi nga, He is the perfect nga eh. Perfect nga yung salvation plan eh. Plan by the best. Talagang, God talaga in the whole world. Wala namang ibang God. Planned by the best planner. Executed by the best executioner or performer, Jesus Christ. And parang explained to us by the best explainer. May word ba na explain? Pag-explain. So, we have to really have na yung grace ni God ay hindi yan kulang, hindi yan bitin. Na, kalahati ng bridge, lalanguyin mo na lang. Bahala ka na sa kalahati. Grace is sufficient. Pero, dito rin sa 31, sabi niya dito, what shall we say these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but delivered Him us from all of us, how shall He not with Him also freely give us all things? Binigay niya niyang kanyang bugtong anak. Hindi ba niya ibibigay ang ibang mga bagay? Who shall bring against God's elect? It is God who justifies. Malinaw. Who is He condemns? It is Christ who died, and further He is also risen. Who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulations? Yan, sabi nga ni Jesus Christ doon kay Paul. Yun nga dapat distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword. Walang yet in all these things you are more than conquerors through Him who loved us. For I am persuaded that is neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is Christ Jesus Christ. Even the principalities and powers under Jesus Christ, yan. Ang principalities and powers ay mga demonyo yan na nagrebelde kay Jesus Christ. And at the command of Jesus Christ, they will follow. Hindi yan parang ang isip natin, anyway, kung dadalhin ako ng demonyo, talo na yung God. Hindi matatalo ng God. Hindi matatalo ng demonyo ang God. Kasi God nga, created being lang yung mga demonyo na yan. At isang pitik lang ni God yan. Susunod na sa kanya yan. In fact, nung mga manifested nga, nung mga demonyo na kinausap ni Jesus Christ, sabi niya, alam na mga demonyo na palayasin sila ni Jesus Christ Kaya nga sabi na, huwag mo naman kami ipadala doon sa abyss. Kasi ang abyss doon na sila sa ilalim ng lupa. Hindi sila free. Kasi may mga angels na nandun sa abyss. May mga angels na naggala-gala pa dito sa mundong ito. So, dito ba pinakita po na even in our temporal life, kailangan natin magtiwala talaga sa God, no? At sinabi yan ni Jesus Christ, who is God also. Kaya nga malinaw na dapat ang ating paniwala kay Jesus Christ ay God din siya. So, pangatlo po ay, should we really rely on God, on our eternal and temporal things? So, yun ang tanong na even me before, hanggang siguro, mayroon din dahil doon pa tayo sa flesh. Talaga bang really rely tayo sa kapangyarihan ng God sa ating mga buhay? So, sa ating mga buhay po ngayon ay, siyempre may mga doubts tayo, kasi may mga COVID-19, nagkakasakit tayo, nawalan tayo ng trabaho, or something. Talaga bang masusustain talaga ni Jesus Christ, ng God, ang ating mga pangailangan as believers? Talaga masusustain ba? Kasi sabi ni Jesus Christ, to those who believe in me, to those who receive them, I give them the right to become children of God. Sabi sa John 1:10, First John 1, verse 10. So, He was in the world, Jesus Christ ito, and the Word was made through Him, and the Word did not know Him.
He came to his own, he came to the bayan of Israel, no, and his own did not receive him. So, his own people did not receive him. Ibang topic niyan, pero in verse 12. But as many as receive him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name, who were born again to, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So, una-una, talaga bang, siyempre sa pina-explain ko na, in our eternal side, we have to rely talaga on Jesus Christ na if we believe in Him, kung iniligtas ka na niya, ligtas ka na. No? Although, nandito pa tayo sa ating katawang lupa, pero pinramis na God yan eh. Sabi nga na, let not your heart be troubled. You believe in God, you also believe in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. That where I am, there you may be also. So, pinramis ni Jesus Christ that. And where is Jesus Christ during the last times? Even now, nandun sa heaven, babalik sa dito. Babalik niya tayo doon sa heaven. That where I am, there you may be also. So, in short, in terms of eternal life, I hope na, lalo sa mga Master's Black Christian Church, I hope na malinaw na sa atin ito na, if you believe on the Lord Jesus Christ, it is not your job to retain or to parang preserve your salvation. It is the job of God to preserve your salvation. And He will give us the power so that we can persevere to the end. Yun dapat ang ating pananaw. And it can only be understood by believing on the Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi ni Charles Haddon Spurgeon, mahirap makipag-debate sa mga taong hindi naniniwala kasi para ka raw nagdi-debate. Sa bulag, you cannot explain to the blind man that the grass is blue and the sky is red. You cannot explain to the blind persons that the grass is green and the sky is blue, no? Kasi hindi naman niya maintindihan 'yun kasi wala nga siyang ability to see. So, maski ano daw explain mo sa mga unbelievers, you cannot let them believe na talagang ang iyong salvation ay secure yan because it is done by God, not by you. Si Jesus Christ ang ating tagapagligtas and He is God. So, secure na yan. I hope na malinaw na yan sa atin na if you believe on the Lord Jesus Christ, you will be saved to the end. Yun. Ang medyo duda siguro sa atin ngayon kasi tayo yung makasalanan pa. Talaga bang hindi niya tayo pababayaan? So, in the dimension of the temporal things, una-una, siyempre, dapat nating paniniwalaan na talagang hindi tayo pababayaan ni God dito sa mundong ito. Kasi wala naman nakakaalam on the future. Sabi nga sa James 14 verse 5, who are you? No? Do you know your future? You're just like a mist na vapor na magbabanis. So wala pong nakakaalam sa ating future. Hindi natin alam kung kailan tayo mamatay. Hindi natin alam kung anong cause ng death natin. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Hindi natin alam kung anong trabaho natin in the future. Hindi natin alam kung wala naman nakakaalam sa atin. Ikaw ba nakakaalam ka ba nung 7 years old ka kung dadalhin ka sa Cavite or something? Kakapunta ka ba sa Roma? Kakapunta ka sa Amerika? Walang nakakaalam. Ang nakakaalam lamang ay ang Panginoon. So, bakit natin po problemahin? Hindi naman natin alam eh. Hindi naman natin alam. So, sabi nga, who are you na na hindi mo naman alam? Let God na parang ganun. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Yun po, ang pangalawa po ay parang God is sovereign. Mahirap pong labanan ang God na hindi, mahirap pong paniwalaan ang God na hindi sovereign. Palagi kong kunikwento itong sovereignty of God kasi kunti lang po ang nakakaalam dito at mali ang definition ng sovereignty of God. Ang sovereignty of God po ay parang siyang nasusunod. Siyang nasusunod. Walang nakakatalo sa kanya, even principalities and powers. Siya lahat nagpapadala. Maniwala kayo, even calamity. No, basahin natin sa Isaiah
Isaiah 45. Kasi parang ay hindi naman kontrolado ng God itong coronavirus, no? Isaiah 45, sabi dito sa Isaiah 45. Isaiah 45 verse I will bring, saan ba 'yon? I will bring calamities. Na, patay ako dito. Pero nandito yan sa Isaiah 45. Ito, verse 7. Verse 7 ng Isaiah 45. I formed the light and created darkness. No? So, Bereshit bara Elohim Bishamayim bi'et haaretz. Ibig sabihin, he formed the, at saka yung tuhu, babuho, yung darkness and light. Sabi na, I make peace and create calamity. I, the Lord, do all these things. So, dapat very high ang ating pananaw sa God. Hindi natin ipaprotect yung God na sabi, hindi naman pinadala ni God itong coronavirus. Ito ay gawa ng evil at wala siyang control. No, He is in control of all things. He is in control. He will just allow or padalhan niya ang evil. Kaya nga, sabi niya sa Israel, Assyria, sugurin niyo yung Israel. Bakit na inutusan ng Assyria na makasalanan na lugar na iparusahan niya yung kanyang bayan na banal, supposed to be? Gusto niya eh. Gusto niya matigas ang ulo niyo taga Jerusalem and Israel, pasugod ko kayo sa Assyria at kayo ay magiging alipin ng Babylonia. Walang magagawa ang mga tao kasi God is the maker of all at He will yan. So, bakit tayo magde-defend sa God? Kasi siya yung sovereign God eh. Walang makakatalo sa kanya. Sabi niya, who can separate you from my hand? No one can separate you from my hand. Sabi niya sa John 10:27, no? My sheep hears my voice and they follow me, and no one can separate them from my hand. Tapos sabi pa niya, yung God the Father, the hand of the God the Father, no one can separate. So, kailangan natin i-trust ang ating sarili sa Panginoon, mga kapatid. Kasi ngayon ang panahon na hindi natin maintindihan, may calamity, may mga pandemic na hindi natin maintindihan talaga. Talaga bang God ba ito talaga ang nag-decree ito? Dapat malaman natin na decree ng God lahat na mangyari sa ating mabuhay. Hindi natin alam kung mamamatay tayo ng 2021, 2022. Ang God lang nakakaalam. Why worry? Hindi natin alam kung anong mangyayari sa ating mga anak. Why worry? Kaya nga sabi nga, kung alam mo kung hawakan ng God lahat yan, kaya nga ang ating worry lamang, or hindi naman siguro worry, panalangin, ang ating mga anak ay magbibilib talaga on the Lord Jesus Christ para sila ay makasama din doon talaga sa children of God. Yun ang ipanalangin natin. Pray hindi lang 3 times like Paul, but 100 times. Na kung di pa talaga nagmamanifest sa ating mga anak, talagang maligtas, panalangin natin everyday na maligtas. So bilang pagtatapos po, sabi natin, my grace is sufficient for you. From Bible verse to reality. Bakit po tinitle natin? Kasi minsan tayo po ay hindi tayo naniniwala na mga salita dito sa Bible ay totoo. Kailangan nating itatak ito sa ating mga puso't isipan na hindi lang ito Bible verse, ito ay dapat nating paniniwalaan. So, babasahin ko po ang lahat dito. Sabi na, concerning these things, I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. And He said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecution, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Sabi ni Paul, kung siya daw ay mahina, nandoon yung strong ng power ni Jesus Christ sa kanya.
Parang paradox ito na parang bakit ka nagiging strong kung weak ka? Kasi nagmamanifest ang power ng God or ng power talaga mismo ni Jesus Christ sa iyo if you are weak. So, kung si Paul ay nagpapasalamat sa kanyang infirmities, reproaches, needs, persecution, distresses, tayo din ay nagpapasalamat tayo na minsan tayo ay pinapalo, binibigyan ng, hindi naman siguro pinapalo, parang binibigyan ng send or warning or message na my strength is made perfect in your weakness. Kung ikaw man ay may sakit ngayon, kung ikaw ay abala, kung ano mang nararamdaman mo, emotional, hindi ko alam, emotional ang iyong takot, no? Or ano man, psychological or spiritual, dapat tayo magtitiwala na si Jesus Christ ay magmamanifest yung kanyang strength sa iyo if you are weak. So, ang point dito, you have to rely on Jesus Christ and let Jesus Christ save you and let Jesus Christ guide your life dito sa mundong ito. And don't worry, sabi nga ni Jesus Christ, do not worry. But meron naman sinasabi na seek and you will find, knock and the door will be open to you. Meron din siyang utos doon. Kaya tayo manalangin every day. But we should rely not on ourselves, but on the Lord Jesus Christ sa ating mga buhay. Ang pinakaano pa rin yan, you really faith talaga yan. You have to believe in the Lord Jesus Christ that He will sustain you till the end. Hindi lamang eternal, kundi pati sa ating temporal life. Let us pray, mga kapatid. Panginoong Diyos na aming Ama, kami po ay nagtitiwala sa iyo na iyong mga salita sa Biblia ay totoo at hindi lamang para kay Paul, ito rin po ay para sa amin. Sinulat mo ito para sa aming mga believers at mga unbelievers din po upang makilala na ang tayong mga tao ay makasalanan at kailangan natin ang salvation na galing sa Panginoong Hesus. Lord, kung mayroon pa po dito, Lord, na hindi pa po nagtitiwala, nagre-rely pa po sa kanyang sariling kakayahan at nag-aalaga pa lalo ng mga kasalanan, patuloy na pinapanalangin na buksan mo, Lord, ang kanyang puso at isipan na siya ay magtitiwala sa Diyos ang kanyang kaligtasan. At sa aming mga believers din po, Lord, kami din po, Lord, ay magtitiwala na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Ang aming mga buhay ngayon ay just temporal. Ang aming nararamdaman ay temporal lamang. Ito ay lilipas din dahil sa strength na ipinibigay mo sa amin. Give us more strength, give us more faith, Lord, upang mag-manifest po, Lord, ang iyong buhay sa amin. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to. In Jesus' name, Amen. God bless po.